At naging mabalakid nga ng sinasagawang pagsasaayos ng NGCP ang naging hidwaan sa North Cotabato, kaya hinihiling nila na pairalin na ng pamahalaan ang right of way. Narito ang Pengalinyo ng Radyo ng Bayan Davao. Ayon kay Attorney Cynthia Abalanza, tagapagsalita at Head Corporations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, na mahirap nilang maayos agad ang mga linya sa mga lugar na may labanan tulad ng nangyayari sa may probinsya ng North Cotabato, kaya't hindi nila matukoy ang dahilan ng power interruption doon. In terms of security naman, we have monitored an area in Cotabato, North Cotabato, that nagkaroon ng power interruption, pero hindi namin matuunan kung ano talagang dahilan doon kasi hindi kami makapasok at may ongoing conflict. So, samantala, kailangan meeting na ngayon ang pakikipag-partner sa mga local government units o LGUs kung saan may operasyon ng kailang transmission lines na maparusahan ng mga lumalabag sa tinatawag na right of way o ROW agreement sa kanila. Ay yung lumalapit kami sa LGU because you're absolutely right there. The right-of-way problem poses a big hindrance or operations kasi kadalasan po yung mga kababayan ho natin who don't magtatayo sila na magtatanim sila ng matataas na pulong kahoy, bamboo or other plants or structures even sa building. I've heard situations where merong housing development, may eskwelahan, may kolehiyo under our lines. Humihingi kami ng tulong sa LGU para i-police yung areas. And we are contemplating on asking them to penalize yung pag-plant ng trees sa ilalim ng right-of-way. Anya sa ulat ng transmissions sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay laging nakakabit ang problema sa paglabag sa ROW, kabilang pa ang pagtatanim ng mga puno na susunod ng kidlat malapit sa pasilidad ng transmission, mga nag-i-squat o naglalagay ng istruktura at nagpapalipad ng sarandola. Sa ginanap na press conference sa Davao City Lunes, may kinalaman ng Power 102. Ayon kay Alabanza, na wala anyong batas o kaya ordinansa na nagpaparusa sa mga lumalabag sa mga nagtatayo ng istruktura o nagtatanim ng mga puno malapit sa transmission lines, kaya takil ito sa kanilang operasyon. May natatanggap pa silang ulat na may mga developers pa na nagtatayo ng gusali sa kanilang mga linya at naging paaralan at kolehiyo. Kaya humihingi na sila ngayon ng tulong sa LGUs na bantayan ng mga lugar na ito at iniisip na rin nilang sampahan ang kaso mga lumalabag sa ROW. Dapat anya may kasulatan o Memorandum of Agreement o MOA ang may-ari at benepisyaryo may kinalaman ng ROW, dagdag pa ni Alabanza. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pengalinyo, Radyo ng Bayan, Davao.